Pag content creator ka, ikaw na lang. Huwag mo nang isama-sama yung jowa mo kasi magkakaroon ng clout yan, yayabang din yan. Good! Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, ibinigay mo na ang lahat. Pero iniwan ka pa rin. Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Itong pag-uusapan natin ay galing sa mga follower subscriber natin, mga AKA mga tropa natin dyan. No? Kung sino man yun, nanonood dito, maraming salamat pare sa pagbigay ng info sa akin. Na-appreciate ko yung mga ganyan. Yung pag-uusapan natin pare is yung relationship ni Tenzi at yung ex-girlfriend niya na si Kide. Kide? Hindi ko alam pare. Actually, I'm gonna be honest here, no? Hindi ko masyadong kilala or hindi ko napapanood itong mga to. Nakikita ko lang to sa TikTok ko. Lumalabas-labas yung mga clips ng mga stream nila sa TikTok. So, kaya nagpapasalamat ako doon sa mga nagbigay ng info sa akin. So, shoutout sa inyo mga pare. Basahin muna natin, no? Basahin muna natin itong message ng isang tropa natin about sa relationship nila, no? So, for sure ako, itong mga to, kilala si Tenzi, okay? Patago na lang po ng pangalan, okay? Kung gusto niyo marinig yung opinion ko sa mga bagay-bagay, message nyo sa Facebook. Kung hindi natin dito pag-uusapan, doon natin sa Anti-Supot yan pag-uusapan. So make sure nakasubscribe din kayo sa Anti-Supot podcast natin. May gusto lang sana akong i-share na interesting, trending topic recently. No? Sobrang tugma siya sa mga sinasabi mo sa channel, pati sa Anti-Supot. Kaya tingin ko sakto i-content to. Ano kaya to? Sabi niya, recently, nag-break yung isang sikat na Valorant streamer na si Tenzi at yung fiancé niya na si, ano ba pronunciation nito pare? Kide. After 7 years, no? 7 years. Matagal-tagal din to pre ha. Actually yung 7 years, pangkasalan na to. Kaya siguro fiancé niya na. Pangkasalang tagal na tong mga ganito. So for context, si Tenzi isa to sa mga top streamer sa Valorant. Ex-pro player pa. Okay, so pro player. Dami ng tournament wins, kumbaga successful na. Okay, so sabi ko, again, hindi ako familiar kay Tenzi. So sinearch ko siya. Ito nakita ko sa Wikipedia pare. Alam ko hindi reliable yung Wikipedia pero usually pag mga sikat, medyo nakikita ko parang accurate naman siya ng kahit papaano. Sabi dito, si Tenzi, professionally known as Tenzi, is a Canadian online streamer, former professional and Counter-Strike Global Offensive player. Counter-Strike, so parang si Cloud pala to. Ay, si Shroud. Bakit former? So hindi na pala siya nagtuloy? Bakit hindi siya nagtuloy? He began his esports career in 2019 as a Counter-Strike Global Offensive player for Cloud9. O yun o, Cloud9, di ba? Ito rin yung team ni Shroud, pre. Kasi si Shroud, bro, kaya kilala ko siya. Kasi mga panahon ng Apex. Naglalaro kasi ako ng Apex dati, pre. Addict ako niya sa PlayStation 5 ko. So, pinapanood ko yung mga laro ni Shroud doon. So, mga highlights niya. Magaling si Shroud sa mga FPS eh. Kaya naging idol ko si Shroud eh. In April 2020, he transitioned to Valorant. Okay? Playing for Cloud9, same team pa rin. Okay? He took a break from professional Valorant in 2021 to focus in full-time streaming career in Twitch. Yun na pala yung reason kung bakit naging former siya, pre. Kasi madalas ganito. Okay? Kasi mas malaki naman kasi kita sa Twitch. Lalo na pag may following ka na sa pagiging esports player mo, madalas ganito, nagta-transition na sa Twitch kasi nga mas madali. Walang team, walang pakikisamahan, mag-isa ka lang, papakita mo lang yung galing mo sa tournament o sa Twitch, tapos mandudurog ka lang sa mga online pub, di ba? Alala ko ayun, si Shroud, napanood ko siya, nag-umpisa ako sa PUBG. Doon ko siya napapanood dati si Shroud sa PUBG. Usually, ganito talaga nangyari, pre. Iniiwan na yung pagtutournament para sa Twitch kasi nga mas malaki yung kitaan. Later in April, he was loaned to Sentinels. Ito, napapanood ko rin to Sentinels. Nasa Apex din to na tournament eh. Kasi nanonood ako ng tournament ng Apex eh. He went on to win the VCT stage to Masters. Later that year, in June 2021, his Cloud9 contract was bought
out by Sentinels. Okay, so lumipat siya ng Sentinels where he would remain until the end of his professional career in 2024. Okay, so 2024 ang last niyang laban. Okay? So, yun yung si Tenzi, pare, para maano lang natin na big deal sa gaming community to si Tenzi. No? Para masabi natin sa inyo at may alam kayo. Lahat ginawa rin nito. During time na may cancer treatment si K-Day, teka, search ko nga kung ano bang pronunciation nito para maayos natin. Kaide. Okay, Kaide. Kaide ang pronunciation. Ulitin natin na lahat ng ginawa rin nito during that time na may cancer treatment si Kaide noong 2023, inalagaan at sinuportahan talaga niya si Tenzi. Okay? Inalagaan at sinuportahan talaga siya ni Tenzi. Okay, so si Tenzi yata yung tumutulong sa kanya financially sa pagdating sa cancer treatment niya, no? Big time po si Tenzi. Ang daming nanonood na ito sa sa Twitch eh. 'Di ba? So sikat sila, lagi ko sila nakikita sa TikTok, pero just that di kasi ako mahilig sa ganung content kaya ini-scroll ko lang eh. Tapos nag-propose pa nga siya. Pinamuka pa ni K-Day na mutual breakup daw. Pero ang haba ng pinagsamahan nila tapos biglang ganun at parang malabo na mutual. Yung lalaki nagstay nung may cancer siya at lalaki rin ang nag-propose. So, makikita natin based sa galaw nung lalaki towards her, mahal na mahal siya kasi nagstay nga during the cancer and at the same time nag-propose pa. So, hindi mo mako-question ngayon yung effort nung lalaki dito. Feel ko may pagka-blue pilled or under din si Tenzi dito. Magtataka pa ba kayo? Gamer, madalas ganun pre. Ayun lang, mukhang magandang pag-uusapan talaga. Dinagdag ko rin yung statement ni K-Day for context. Okay, so ito yung statement nung babae. Okay, lalagay ko dyan sa screen. Tyson and I feel ready to share some personal news. Si Tyson is si Tenzi. Okay? We've actually been broken up for quite some time now. Toward the end of our relationship, we came to a realization that wasn't easy to accept. We had stopped growing as an individuals. Di ba? Laging ganun ang reasoning. Again, showbiz. Showbiz reasoning to. We grew apart. Mga ganun, we grew apart. Hindi na nag-grow. Mga ganun. Showbiz. Para lang wala na kayong matanong. For most of our relationship, we did everything together. Work together, hobbies, interests together. Pretty much everything together. Which, para sa akin, hindi ako agree. Ganito yung mga relationship na talagang madalas nagkakahiwalayan. Yung laging magkasama sa lahat ng gawain. Okay? We've even joked in the past that although we were together for 6 years, it felt like at least 30. We've moved in together just weeks after meeting, and from ages 17 to 24, that was all we knew. Over time, it became clear that we needed space to grow into our own people separately. Need space. Di ba? Madalas yan pag breakup. We know the intent often looks for the T, but the truth is simple. We grew apart. There was no wrongdoing, no resentment, and no single event that caused this. We still care deeply about each other and genuinely want the best for one another. We're also incredibly grateful for the time and life we shared together. Thank you for respecting our privacy. Right? So, again, showbiz. Ganito yung mga statement para, alam mo na, malaman nyo lang na breakup na kayo at wala na kayong isipin pang iba. Pero, marami daw ang nagsasabi, maraming chismis, based din sa mga binibigay ng info sa akin, may third party daw. Sabi pa rito Jan Choi. Pero again, allegedly lang to. Sabi rin dito ni Tropa, dagdag ko na rin, nag-donate pa itong si Tenzi ng bone marrow doon kay K-Day nung treatment niya. So talagang may question pa ba sa
pag-ibig ng lalaki, di ba? Wala na. Wala na. So again, itong magiging komento ko, no, magiging base lang dito sa nalaman natin sa surface level lang ng relationship nila. Okay? I just want to be clear on that. Ito, pare, tatandaan ninyo, ha? Tandaan ninyo. Kahit ibigay mo pa ang puso mo dyan sa babae, kahit i-transplant mo pa yung puso mo dyan sa babae na yan, ibigay mo yung kidney mo. Kailangan niya ng kidney, ibigay mo yung kidney mo. Kailangan niya yung puso, ibigay mo yung puso. Hindi pa rin yan 100% na sa'yo. Ang babae kasi, pare, ang tao ay may sariling isip na kahit anong gawin mo hindi mo makokontrol. Makokontrol mo temporary pero hahanap at hahanap ng sariling way yan. At kasama na doon sa sarili nilang desisyon ang ma-inlove sa ibang tao, ang kunin yung atensyon nila ng ibang tao. Wala kang hindi mo makokontrol yun, pare. Okay? Kaya nga wala ngang pangontra sa cheating. Walang pangontra sa cheating, walang pangontra sa falling out of love. Walang pangontra dun sa dalawang yun. Wala kang magagawa para mapigilan yung babae na ma-fall out of love sa'yo o ang mag-cheat sa'yo. Hindi mo mapipigilan yun. Kahit lagi kayong magkasama, pre. Okay? Kagaya nga nung sabi nila, lagi na nga silang magkasama eh. Lahat ng gawin nila, magkasama. Pero bakit fall out of love pa rin? Bakit may mga nangyaring cheating pa din? May sariling ang utak nga. Alam mo ang pangontra doon, pare, na lagi kong inuulit-ulit. Ikaw, lalaki ka. Hindi mo dapat gawing mundo ang babae. Wala nang pangontra doon kundi ang kontrolin yung sarili mo. Yung sarili mo, pare. Yung utak ng babae, hindi mo makokontrol. Right? Pero yung sarili mo, pwede. Kayang-kaya. You have to make sure na kahit may girlfriend ka, kahit may asawa ka, meron ka pa rin binubuong mundo. Hindi mo pwedeng gawing mundo yung babae. This rule para sa akin is mag-shota at mag-asawa. Kahit mag-asawa. Hindi ako naniniwala na dapat gawin mong mundo yung asawa mo. Meron dapat kayong activity na hindi kayo magkasama. Meron kayong hobbies na hindi kayo magkasama. Isa nga yun sa mga reason kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito eh. Galing sa babae, lahat ng gawain nila, magkasama sila. Isa nga sa mga phrases na naniniwala ako is, absence builds attraction eh. Pag lagi kayo magkasama, pupunta talaga sa sawaan yan. Pero kung meron kayong time na hindi kayo magkasama at hindi kayo pareho ng hobbies, may miss yung isa't isa. Magwa-wonder kayo sa isa't isa. May mysteriousness pa sa isa't isa kahit lagi kayo magkasama, kasama kumain, pero meron kayong mga hobbies na iba't iba. Meron kayong pag-uusapang bago. Kasi kumusta yung ginawa mo? May share kang bago. Ikaw, kumusta naman? Diba? Pero again, hindi mo pa rin mapipigilan. It's just that, kung attraction ang pag-uusapan, mas nagbibuild ng attraction yung hindi kayo lagi magkasama. Or meron kayong magkahiwalay na hobbies. Isa pang sinisilip ng mga tao dito is yun nga, yung sinamahan ka na nga sa cancer treatment mo, ginastusan ka na, tinulungan ka na, lahat-lahat. Well, kung ako nasa katayuan niya, pre, kalagayan ni Tenzi, mayaman ako at yung girlfriend ko kailangan ng tulong sa mga ganong klase ng bagay, treatment, talagang tutulungan ko. 'Di ba? Hindi ko naman nakikitaan ng mali yun. Magiging mali lang yung ginawa niya kung dun siya nag-focus sa pagpapagaling dun sa girlfriend niya at wala na siyang ginawang iba. Naubos yung pera niya, nagkautang-utang na siya para lang matulungan yung babae niya. Pero sa nakikita ko naman, mukhang hindi kasi sikat pa rin naman siya. No? Ito ang benefit ng maging simp na sikat. Kumbaga, yung fame mo pa rin, may fame ka, meron kang clout na pwede mong balikan kung sakali iwang ka ng babae.
Magkaiba yun sa ating mga normal na tao. Diba? Kaya hindi mo talaga pwedeng gawing mundo yung tao. Gawing mundo yung babae kasi wala kang babalikan. Wala kang clout, wala kang yaman na madali mong makakalimutan yung babae. Diba? Kaya nga mas dinidiin ko sa atin to kasi tayo, mga normal na tao lang. Itong mga to, hindi naman. Si Tenzi, for sure, may disappointment yan. But, kung matalino siya, madali lang siya makaka-move on. Yung pera na pinang-treatment niya, kaya naman niyang kitain sa streaming yun. Yung lalakas ng views ng mga to. Kaya ikaw, normal na lalaki ka, mas iwasan mo yung mga ganun. Pero yun nga, in terms of yung gesture na ginawa niya doon sa girlfriend niya, tinulungan niyang napagaling yung cancer or mag-donate man lang, okay lang yun. Mayaman siya eh. Now, punta tayo sa solution. No? Kung kaharap ko si Tenzi ngayon, pare, kung kaharap ko siya, ano ang pwede kong masabi sa kanya? No? May isa kagad akong naisip based doon sa mga pinagsasabi natin, based doon sa mga kwento, no? Number one kung i-suggest sa kanya, pre, ngayong alam mo na, next na magiging girlfriend mo, wag mo nang bigyan ng clout. Please lang. Wag mo nang bigyan ng clout. Kasi yun ang isa kong nakitang mali sa relationship nila ni Keyday. Si Tenzi ang sikat. Okay? Nung dumating si Keyday sa kanya, ginawa niyang parang lifestyle yung streaming niya, girlfriend, boyfriend. Binigyan niya ng clout si Keyday. Ngayon, si Keyday sikat na, hindi na ma-appreciate ni Keyday yung clout ni Tenzi kasi nga, meron na rin siyang clout na ibinigay ni Tenzi sa kanya. Ngayon, pag may possibility na ngayon na, alam mo na, lalaki ulo ng babae, makikita niya ng equal sila ni Tenzi kahit si Tenzi naman ang nagbigay ng clout sa kanya. Diba? Magagawa niya na, again, di ba, sabi ko nga sa inyo, ang babae may sariling isip. Kahit ano mangyari, aalis yan. Pero dito sa sitwasyon niya, nagkaroon pa ng confidence ngayon yung babae. Na gawin lahat ng gusto niya. Iba yun, magkaiba yun. Iba yung nature ng tao na aalis talaga yan, gagawa ng sariling mundo yan. Iba yung nagkaroon pa ng confidence na umalis. So next time, or lesson na rin sa inyo to mga pare, na pag meron kayong clout, meron kayong pull sa isang bagay, ikaw na yun. Ikaw na lang yun. Huwag mo nang i-share pa sa girlfriend mo. Lumalaki ulo eh. Nakikita naman na natin yan eh. Lagi nang nangyayari yan. So yun ang may titip ko kay Tenzi. Huwag mo nang bigyan ng clout. Para ma-appreciate tong babae yung clout mo. Yung binibring mong value sa relationship. In the first place, ikaw naman ang gusto ng tao eh. Diba? Ikaw ang gusto ng tao. Bakit kailangan mo pang isama yung girlfriend mo? Sa mga videos. Sa mga streams mo. Hindi na kailangan eh. Diba? Kaso, kasi pagka-relationship nga naman, relationship yung stream mo, ganyan, maraming maukutan sa inyo, mga babae din, mga ganyan. Ito ang kakaharapan mo. Pag content creator ka, ikaw na lang. Huwag mo nang isama-sama yung jowa mo kasi magkakaroon ng clout yan, yayabang din yan eh. Leave a comment down below. Again, pare, gusto kong i-shoutout yung dalawang tumulong sa akin. Na follower, subscriber natin, pare. So, yun. Message nyo lang ako kung gusto nyo marinig yung mga opinion ko sa mga problema na to. Mga problema dyan sa internet. Alright? Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.